Mga kababayan, maligayang pagbabalik sa ating channel. Meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon at dito po kay Bagyong Ophel. Kasama din si Bagyong Pipito na inaasahang papasok sa loob ng PAR within the next 24 to 48 hours. Pero bago ho tayo magpatuloy mga kaibigan, tara samahan nyo ho muna ako. Importante, short prayer lamang tayo. Panginoon, ingatan mo ko kami sa mga bagyong pumapasok sa aming bansa. Hindi pa man po nakaka-recover ang aming mga kababayan sa may North Luzon mga kaibigan. Ito na naman po ang banta ng panibagong bagyo. Ingatan mo kami at pahinain mo po si Bagyong Ophel at hindi maminsala sa ilang bahagi ng North Luzon. At ito naman pong si Bagyong Pipito ay nawa hindi po pumasok sa aming PAR at malusaw po. Sa pangalan ng Jesus, Amen. So tara tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan. Unahin muna natin, no? Ito pong si Bagyong Ophel. So ipakita ko sa inyo mga kaibigan yung pinaka-latest na lokasyon niya ngayon. As of now, etong si Bagyong Ophel ay may layo pong 485 kilometers east of northeast of Daet, Camarines Norte. At mas malapit din ito, mas lumapit ng 610 kilometers dito po sa bandang east of Infanta, Quezon. As of now, sustain po ang lakas ng kanyang hangin sa 120 kilometers per hour. Malapit po sa may sentro na bumubugso po up to 150 kilometers per hour. Yung pagkilos niya mga kaibigan, present movement niya ay may bilis po na 20 kilometers per hour pa northwestward po. So mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga lugar na posibleng daanan. Inaasahan po mga kaibigan, etong si Bagyong Ophel ay tatahakin po mamayang gabi po ng alas 8, no? Ito pong lugar ng east of Kasiguran, Aurora na may layong 360 kilometers at 140, mas lumakas po siya, no? 140 kilometers per hour. Isa pa rin ganap na typhoon category. Pa-west-northwest po ang kilos sa bilis na 25 kilometers per hour. Hindi pa ito naglalandfall sa ating Philippine landmass. At pagdating naman mga kaibigan, bukas ho ng umaga, November 14, ay tatahakin naman ni Bagyong Ophel ang lokasyon na may layong 165 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan, at mas lumakas po sa 150 kilometers per hour. Typhoon category, pa west-northwest ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. So dito naman tayo sa kanyang track mga kaibigan. Tignan natin, no? Kasi nakakapangamba dito, tinitignan natin, no, kung ito ay magiging super typhoon category ba bago maglandfall dito nga po sa ilang bahagi po ng North Luzon or sa ating Philippine landmass. Tignan natin mabuti mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo. Ito ho yung pinaka-latest track niya at ayon sa ating update. At good news ito mga kaibigan dahil ho yung pinaka-sentro ng kanyang mata ay lumabas ho sa ating Philippine landmass. Ayon ho yan sa pinaka-updated na forecast system natin, which is posible din magbago or posibleng mas lumayo pa. So ngayon, tulad ng aking sinasabi sa last update ko mga kaibigan, ito hindi na direktang tatama sa ating Philippine landmass, no? Tignan nyo, ito ho, no, para maniwala ako kayo. Nakita nyo naman, dahil hinaasahan po, no, sa November 14, bukas ho yan, alas 8 ho ng gabi, inaasahan dapat na naglandfall yan sa ating Philippine landmass. Tignan nyo yung letter T. Yan po ay tinatawag natin na typhoon category. Yan po yung bagyo or pinakamata. Ngayon, wala na ho siya dito ho sa pinaka-Philippine landmass natin. At ang makakaapekto na lamang diyan nga po sa may bandang North Luzon ay etong trap or extension po ng hangin nitong si Bagyong Ophel, which is magandang balita ito mga kaibigan. Maraming update na naglabasan na maglalandfall, magiging super typhoon, magiging signal number 4 hanggang signal number 5. Well mga kaibigan, wag po kayo magpadala sa takot. Alam nyo, no, yung mga kababayan natin, ewan ko ba, imbis na pakalmahin yung ating mga kababayan, especially yung ating mga elders na may mga sakit sa puso, ito pa, no, naglalabasan pa yung mga ganon. Pero ang katotohanan, hindi naman ito sobrang magiging banta. Pinapalala lamang nila ang sitwasyon. Inaasahan mga kaibigan na ito po ay lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, no? Siguro po ito yung sa update natin, no, sa forecast natin sa November 18 sa ganap po na alas 8 po ng umaga. Pero posibleng mapaaga yan mga kaibigan dahil nga po ito talagang yung record na sinasabi natin, yung paglihis ng kanyang direksyon ay nangyayari po. Posibleng mapaaga, posibleng mapatagal, depende sa kilos po at lakas ng hangin nitong si Bagyong Ophel. So mga kaibigan ko, tignan naman natin, dito naman tayo sa panibagong banta ng bagyo na papasok sa ating bansa.
Eto naman po nga si Bagyong Pipito, no? Eto na naman tayo. May lalabas kung sakasakali hindi pa nga nakakalabas itong Bagyong Ophel. May papasok na naman dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So dapat ba tayong matakot? Hindi tayo dapat matakot, bagkos maging handa lamang tayo. Ang takot kasi minsan pag yan nag-iral sa ating mga puso, wala po tayong magagawa. Baka habang buhay lagi tayong matataranta kasi mga bagyo normally talagang pumapasok, dumadaan yan sa ating bansa, no? So kung iintindihin natin yung takot, wala tayong magagawa mga kaibigan. Puro takot ang mananaig sa atin, lalo pag may mga bagyo, baka manginig pa tayo. So relax lamang kayo mga kaibigan. Tignan naman natin mga kaibigan. Dito muna tayo kay Bagyong Pipito, no? Bago natin ipagpatuloy yung kay Bagyong Ophel. Si Bagyong Pipito mga kaibigan ay narito po ang kanyang pinaka-latest track at lokasyon. Si Bagyong Pipito ay namataan po kaninang alas 10 ng umaga na may layo pong data na 1,965 kilometers east of Eastern Visayas. Take note na sa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. And ayon sa update, within the next 24 to 48 hours, papasok na ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero wala pa masyadong magiging direktang epekto sa malaking bahagi ng ating bansa, especially sa Central at dito nga po sa may North Luzon. Doon po kasi yung tinutumbok ng kanyang direction mga kaibigan. Ito po ngayon ay may lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro na may bugso na 80 kilometers per hour. Ang kilos naman po niya pa southwestward po sa bilis na 30 kilometers per hour. Isang ganap ito na tropical storm mga kaibigan. Medyo malakas din ito kung sakasakali pero nasa karagatan, hindi ito mamiminsala mga kaibigan. Ipapakita ko sa inyo yung pinaka-latest track niya, yung mga lugar na posibleng daanan. Ito mga kaibigan, no, yung pinaka-updated na track niya. Take note mga kaibigan, magbabago pa yan. Nakita naman natin sa track at sa system, ito yung maglalandfall, tatama po sa Central at North Luzon. Halos same ng dadaanan po nito nga si Bagyong Ophel. Pero ito yung mas mahina, no, or mas mahina as of now. Posibleng lumakas, posibleng humina sa mga susunod na oras. Magbabago yan mga kaibigan. Etong sinasabi natin na forecast track niya, ito yung nagbabago mga kaibigan, time to time, day by day. So kahit ganito yan, nakita nyo yung direktang tatama, yung kasi lumalabas update, nagbabago yan. Posible ang mag-recurve, posibleng lumihis mga kaibigan, or posibleng mas maaga siyang lumakas na nasa karagatan ng ating bansa. At habang tumama siya or kapag naglandfall na siya sa ating Philippine landmass, posibleng mas humina na siya. Marami tayong senaryo na kino-consider dito. Hindi yung nagtatalita tayo ng tapos na naglalandfall na o maglalandfall agad. May mga pagbabago yan mga kaibigan. Ang panalangin, ang pinakamabisa na ating sandata sa ganitong klaseng sitwasyon. So ito mga kaibigan, naasahan pagdating po ng November 17 sa ganap po na alas 8 ng umaga, Sunday ho yan, ito yung maglalandfall dito sa may bandang Central Luzon at gayon din sa may bandang North Luzon. Inahin sa update, nakita nyo naman, T, ibig sabihin, typhoon category. But take note, posible magbago mga kaibigan as time goes by. Pag humina, yung bagyo na ito ay monitor natin at i-update ko kayo. So balikan natin mga kaibigan si Bagyong Ophel. As of now po kasi, meron ho tayo nakataas na tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang bahagi po ng ating bansa. Ito ho, ang eastern portion po ng mainland Cagayan at ilang bahagi po, ng eastern portion ng Isabela ay meron pong signal number 2. Dito muna tayo mga kaibigan sa signal number 2 na meron pong lakas ng hangin na pumapalo po sa 62 to 88 kilometers per hour na meron pong warning lead time na 24 hours. Signal number 1 naman ang nakataas mga kaibigan sa ilang bahagi po ng Batanes, Babuyan Island, dares po ng mainland Cagayan, dares po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province at eastern portion po ng Ifugao. So yung mga lugar na to talagang bugbog na po sa bagyo mga kaibigan, katatapos lamang ng mga nakaraang bagyo. Eto na naman ang panibago, halos same po ng dinadaanan. So ang pinagpapasalamat natin sa Diyos, hindi buong Pilipinas ang apektado. Imagine niyo kung buong Pilipinas ang apektado ay wala tayong maibibigay na tulong. So tayo ang hihingi ng tulong sa ibang mga bansa. Kasi kung ang North Luzon lamang ang naapektuhan, alam natin na talagang malaki yung pinsala, makakatulong tayo na hindi masyadong naapektuhan po ng bagyo. Meron tayong kahit papaano na mga bagay na dapat ibigay, ipagkaloob natin sa kanila. Makakatulong ho yan. Marami pong mga nasiraan ng mga bahay, nawalan ho ng mga gamit, marami pa pong iba mga kaibigan. Ang ilang bahagi naman po ng Metro Manila,
ay mainit po na panahon ang nararanasan, pero asahan sa hapon na sa gabi medyo may maulap na kalangitan, mahina hanggang sa malakas sa pag-uulan dahil po yan sa mga localized thunderstorm. Kasama na rin yung trap or extension ng hangin nito nga pong si Bagyong Ophel. Sa Visayas at Mindanao so far hindi sila apektado, pero mag-ingat na rin tayo sa mga posibilidad na mangyayari dahil nga po may bagyo tayong minomonitor ngayon sa loob ng ating bansa. So yun lang mga update natin, no? Mamaya update ko po muli kayo, and please wag na wag niyong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po.